ubos na kagad yung energy natin, ano? Wala pang 1 week. Okay? So, welcome back. Welcome back sa ating lahat kasi 2 weeks na wala tayo dito, no? Walang nagsimba. Hindi ko alam kung may naligaw. Sorry sa inyo. Pero naging online tayo ng 2 weeks. Ayan. So, welcome back sa bawat isa sa atin. Ayan. At syempre, maligayang pagbabalik sa bawat isa sa atin. Ayan. At nagsisimula tayo sa bagong kabanata ng buhay natin. Bagong kabanata nga ba? Kalendaryo lang nagbago. Diba? Pero, syempre, may mga ganon. Madadala rin tayo. May mga inaay tayo or tinitignan na sana mabago to sa buhay ko or sana may mga mangyari, yung mga inaasahan natin. I don't know. Pero talagang may bagong kabanata rin tayo na sisimulan or nagsisimula tayo sa bagong kabanata. At syempre, hindi ko na patatanggalin na magsisimula rin ulit tayo sa nakaraan. Magsisimula sa nakaraan. Babalik tayo sa series natin sa Romans, yung Gospel Journey. Yan. Naalala nyo pa ba? Di na, no? Ano yung Gospel Journey? Saan book tayo dun? Matanong ko lang. Book of? Di pa kayo sigurado eh. Romans nga ba? Romans. First Romans. Yan. Meron ba? Hindi. Romans. Okay? We are in a series on Romans. At na pang ilang chapter na tayo? Tinga. Ha? Ano? 6 or 5? Malapit na. 4. Yan, nasa 7 na tayo. Okay? Tagal na, no? So, magsisimula tayo sa chapter 7. At alam ko naman, yung halata naman talaga, very evident na nakalimutan na natin. So, let's review kung ano yung mga na-discuss natin, okay? So, Romans chapter 1 hanggang 6, ito yung mga i-review natin. Na-flash ko. Pero sa madaling sabi, Romans is where Paul discuss humanity's sinful nature. Yan, sa mga first chapter ng book natin, di ba? Nakita natin kung gaano tayo makasalanan, yung sinful nature natin. That the need of God's righteousness. So kailangan natin yung righteousness ni God. Okay? Yung righteousness natin ay hindi sapat para ma-please ang ating Panginoon sa kanyang wrath. So we need the righteousness of God and the transformative power of faith in Jesus Christ. So ito yung mas detailed, sana mas malaki, Ayan. So Romans, Paul discusses humanity's sinful nature and the consequences of turning away from God. He emphasizes the need for God's righteousness. Chapter 2 addresses the moral accountability of both Jews and Gentiles, asserting that everyone is accountable to God. Ayan. Mga summary lang to, mga overview. Romans chapter 3, sabi niya po, establishes that all have sinned and righteousness comes through faith in Jesus Christ. He emphasizes that salvation is a gift, not something earned. Ayan. So sana mas maalala pa natin. Kung hindi, assignment nyo na yan. Review nyo, basahin nyo ulit. Chapter 4. Paul uses Abraham as an example of righteousness through faith, emphasizing that salvation is not achieved through adherence to the law, but through trust in God. And Romans 5 explores the benefits of justification by faith, highlighting the peace and reconciliation believers have with God through Jesus. And Romans 6 focuses on the concept of dying to sin and being alive in Christ. Paul emphasizes the believer's freedom from sin's power and encourage a life of holiness. Ayan, so review natin yung mga nakalipas na mga chapters, basahin natin. Ayan, mas marami pa siguro tayong malalaman. So, Romans chapter 7. Start tayo ng Romans chapter 7. Etong Romans chapter 7, bigyan lang natin ng overview. It discusses the challenge believers face in living a righteous life. Paul is talking
to us as Christians na dito. Hindi na yung mga unbelievers, pero tayo na bilang mga may relationship kay Lord. Okay? Living a righteous life. Using the metaphor of marriage. Minsan, na-awkwardan ako sa mga illustration ni Paul. Paano niya sabihin yung message. Minsan, yung kay Abraham, di ba? Circumcise. Wala bang ibang wala bang ibang illustration? Bakit illustration yung circumcise ba, di ba? Or sa Tagalog, tuli, yan. Tuli na ba kayo? Mga ganoon, di ba? Ang weird. Ngayon naman is marriage. Diba? Kinasal ka na kay Lord. Parang, ha? First time mong marinig, parang napaka-awkward. Pero ito yung illustration ni Paul, a metaphor of marriage. Paul illustrates that believers are no longer bound by strict rules. Kasi noon, di ba, maalala natin, puro sila, it's all about performance. Di ba? Gusto nilang i-please si Lord through their performance to yung mga ginagawa ng mga tao. Pero sabi nga, hindi sapat yon para ma-please ng ating Panginoon. So we are no longer bound by strict rules, but can experience new life in Jesus. Despite his own struggles, si Paul mismo, may struggles din siya. Paul highlights the good news that faith in Jesus enables believers to overcome their internal battles and mistakes, leading to better life. So remember, Paul is talking sa mga believers na kagaya natin. And if you are serious sa Christian life mo, talagang marirealize mo that there is battle going on sa buhay natin inside of us. Kasi we want to please the Lord. So meron yung talagang we need to overcome yan. Yung battle na yon, yung mga mistakes natin leading to better life. And then this chapter sets the stage for a positive message for yung victory over challenge through faith in Jesus. Explored further sa mga susunod pang chapter ng Romans. So yun yung chapter 7. So let's go sa Romans 7 chapter 7 verse 1 to 6. So natanong naman na natin kanina, bago natin basahin yan, natanong na natin kung ano mga bagay siguro na nag-hold sa'yo at nakawala ka doon. Diba? Ano yung mga bagay na yun? Marami tayong sagot kanina. Diba? For example, siguro yung graduation nyo. Diba? Nakawala na dito. Ganyan, diba? Marami sa atin naka-experience na. Diba? Or yung, sabihin na, wrong relationship. Yan, yes. Natuwa ba kayo na nakawala doon? Yan. Diba? Yan. And then, yung mga, siguro, vices natin. Diba? Na nakawala na tayo sa mga ganun. Yung mga ginagawa natin na minsan nagkukos sa atin para bumagsak or nagkukos sa atin para makagawa pa ng mas masamang mga bagay. So, yun yung mga nag-hold sa atin. At nung nakawala tayo doon, naramdaman natin yung parang excitement na, yes, nakawala na ako doon. Pero dito sa babasahin natin, there is a mas deep kind of freedom na pinag-uusapan dito. Ang sabi niya, the freedom from the law or yung performance or yung ginagawa natin and the freedom found in Jesus Christ. It is a freedom that enables you to live full and purposeful life. Ayan, freedom. So, tignan natin kung ano yung sinasabi sa atin nun. Ayan. So, chapter 1, verse 6. Lilit pala. Sabi niya, sabayan niyo ko. 1, 2, 3, go. Sorry. Do you not know, brothers and sisters, for I am speaking to those that the law has authority over someone only as long as they're... For example, by law, married woman is bound to her husband as long as he lives.
another man. Next. So, my brothers and sisters, you also died to the law through the body of Christ, that you might belong to another, to him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit for God. For when we were in a realm of the flesh, the sinful passion aroused by law were at work in us, so that we bore fruit for death. But now, by dying to what once bound us, we have been released from the law, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Let's pray po. Maraming salamat, Panginoon, sa bagong taon, bagong kabanata ng buhay ng bawat isa sa amin. At hinihiling namin, Panginoon, na ikaw ang manguna. Alam namin, Panginoon, na you prepare things for us, Panginoon. At tulungan mo kami na makita iyon at ma-experience namin. Most especially ikaw sa bawat pangyayari sa buhay namin, Panginoon. Lord, sana ang mga word mo ang magbago sa bawat isa sa amin, ang mag-guide, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. So, let's dig in. New Year, new you. So, you lang linlagay ko, hindi mismo nga pero ikaw, pero New Year, new you. Ano bang ibig sabihin ng new you? Okay? So, dalawang bagay lang. Okay, dalawang bagay. You are, number one is you are unleashed. Letter U. You are unleashed. Parang new release. Diba? New release. Diba? Marami tayong inaabangan na new release. Diba? Mga, ano ba? New release na bagong sapatos. Ano pa ba? Yung bagong palabas sa Netflix. Hindi ko alam. Yan, new release. So, you are unleashed. You are released. We have been unleashed from the law. From, and ano bang ibig sabihin nito? We are unleashed. Meron tayong, nakawala na tayo sa law na sinasabi, o yung sinabi natin kanina na performance, o yung mga ginagawa natin to please God na hindi naman pala sapat to please Him. But you are unleashed. Lahat tayo as Christians, meron tayong tinatawag na freedom. Pinakawalan tayo ng ating Panginoon. First of all, sa kasalanan. Pero, ano bang ibig sabihin pag may freedom ka? Number one, na ibig sabihin niya ay freed from fear of punishment. Ayan. May mga, siguro takot na takot tayo, kaya tayo sumusunod sa ating Panginoon dahil ang driving force natin, takot tayo na maparusahan. Baka may mangyari sa akin eh. Diba? Kaya, punta tayo sa church. Diba? Gusto natin yung, ba, may mangyari sa atin, or bumagsak ako, mga ganon. Kaya andito tayo sa church, or naging Christian tayo. Pero sabi niya, freed from the fear of punishment. So, shift your focus from fear of punishment to deep sense of God's love. Deep sense of God's love. So, i-approach natin yung relationship natin sa ating Panginoon as God is a loving Father. Loving Father, not as a judge para i-condemn tayo sa ating mga kasalanan. Intindihin natin yung plan ng ating Panginoon. Magandang dalhin din natin to sa mga days ng buhay natin this new year. God's plan for us is to grow. Pero we need to understand that growth is a process. Growth is a process. Ibig sabihin, meron tayong mga pagkakamali. But God's love allows mistakes. Pero pinalaya tayo ng Panginoon from yung thought natin na pag nagkamali tayo, may punishment. Diba? Number 2, freed from burden of being perfect. Freed from burden of being perfect. Through faith in Jesus Christ, individuals are no longer burdened by impossible demand of achieving absolute perfection. Yan. Hindi naman nire-require sa atin ng Panginoon para maging perfect tayo. Instead, acceptance and worth are found in the finished work of
Jesus Christ. Yan. Siguro, na-realize na natin, if we are serious sa buhay natin bilang Kristiyano, na-realize na natin na ang hirap palang maging Kristiyano. Sino naka-realize nun? Ang hirap Pag nasa school ka, ang hirap na talagang mabuhay bilang isang Kristiyano. Yung integrity natin, yung dignity natin bilang isang Kristiyano, ang hirap i-maintain. Pag nasa kasama mo mga friends mo, in a wrong place, ang hirap, di ba? Parang gusto mo nang bumigay, pero hindi kasi Kristiyano ka. Ang hirap, di ba? If you are serious sa ating Christian life, Christian life is so challenging. Napaka-challenging ng being Kristiyano. We will encounter failures many times. Di ba? Ang dami pa nating failure kahit na naging Kristiyano na tayo. Kahit na lahat ginagawa na natin to keep yung pagiging Christian natin, marami pa rin tayong pagkakamali. However, mga kapatid, in these moments, do not give up. Or hindi sana ito yung mga reason para tumigil tayo. Kasi minsan, ang dami ko nang na-meet ng mga tao na dahil sa kanilang pagkakamali, nahiya na sila na bumalik. Nag-stop na sila. Pero don't give up. Okay? Face these difficulties. Mahirap maging Kristiyano, may mga difficulties. Pero face these difficulties with the assurance that you are secure in Christ's love. You are secure in Christ's love. Approach these challenges with a mindset na yung grace ng Panginoon ay andun pa rin. His grace covers our shortcomings. Hindi tayo nire-require ng ating Panginoon para maging perfect. Okay? Yung mga shortcomings natin, yung mga mistakes natin, even yung mga sins natin. We are not sinners. Hindi ko sinasabi na okay lang magkasala. Pero we are not sinners. Pero we sin sometimes. A lot. Pero His grace covers yung mga shortcomings natin. Yung mga shortcomings natin. And we are free. Pinalaya tayo ng ating Panginoon sa bagay na yun. Na being perfect, hindi niya nire-require for us to be perfect. Pero, may freedom tayo. Hindi na natin iniisip yung punishment ng ating Panginoon. Kasi He is our Father. Hindi na natin iniisip na maging perfect tayo. Kasi magkakasala tayo. Hindi naman tayo ang Panginoon. Diba? Pero, to balance it, freedom is not an excuse for recklessness or carelessness. Baka sabihin nyo, ay sabi ni Pastor, okay lang naman palang magkasala. Okay lang naman palang mag-mistake. Ang pagiging Kristiyano pala hindi magiging perfect. Okay palang gawin yan, paminsan-minsan. Okay palang gawin yan. Diba? Maliit lang naman na bagay. Diba? Diyan naman pala yung grace ng ating Panginoon. It covers kung ano yung kasalanan ko. Hindi natin sinasabi yan. But freedom is not an excuse for carelessness or recklessness. Tayo binibigyan dahil pinalaya na tayo ng ating Panginoon. Hindi ibig sabihin na binigyan na tayo ng lisensya para maging reckless sa buhay natin. Kahit ano na pwedeng gawin sa buhay natin dahil Kristiyano na tayo. Hindi niya yun yung freedom na hindi niya binigay sa atin. Okay? Instead, it means we have the responsibility to make wise choices, guided by our love for Him. Following His ways is not a burden. Hindi sana maging burden yung pag-follow natin sa Kanya. Pero ito yung respond natin sa ginagawa niya sa atin. Okay? Understand that freedom in Christ comes with responsibility to honor Him. Okay? Freedom to do His will. Hindi freedom para kahit ano pwede mong gawin. Okay? Embrace God's command not as restriction, but as a pathway to fulfilled life. Binigyan tayo ng freedom ng ating Panginoon. So, ayan, freedom. So, we are unleashed. We are unleashed. Pero,
It's not an excuse para gawin natin kung ano yung mga gusto natin gawin. We are unleashed to do His will, to honor Him. We have the responsibility to live a Christian life. Okay? Huwag na sabihin, kahit ano pwede. Diba? Pero pinalaya tayo ng Panginoon. Ni-release tayo to do His will. New Year, new you. Unang pagbabago sa atin, shift sa buhay natin na dapat nating embrace is yun. We are unleashed to do the will of God. Not to do anything na gusto nating gawin. Anything na pwede nating maisip. May mga bucket list tayo siguro na eto dapat kong magawa this 2024. Diba? Hindi yung freedom na binigay sa atin ng Panginoon. Ang freedom na binigay niya sa atin is freedom to do His will. Because mas alam ng ating Panginoon that this freedom to do His will magbibigay sa atin ng mas purposeful life or living a full life sa atin. Okay? So, we are unleashed. You are unleashed. And number 2, you are in union with Christ. New year, new you. Bagong relationship. So, na-break up kayo at meron na yan. Bagong taon, bagong jowa. Hindi ganun tayo. Union with Christ. Kay Christ, ang usapan natin ha. Hindi ko alam kung may ganun sa inyo. Update lang naman. Pero, as we step into the new year, let's think of how can we have a better, deeper relationship with Christ? Because ito yung magiging, it can make our life better. It can make our life better. Yung relationship natin sa ating Panginoon. Ano bang klaseng relationship meron tayo sa ating Panginoon? Number 1, it must be a love relationship. Meron ka bang love relationship sa ating Panginoon? Diba? This part is all about relationship with Jesus being a love story. Alam niyo yung love story? Ha? Alam naman natin siguro to. It's like yung parang, yung story, di ba? He did something really big sa bawat isa sa atin. He saved us to have a connection. Diba? Yung tipong way back into love kind of story. Diba? Para magbalikan. Magbalikan ba? He paid the price for all our sins. So now we can be close to Him. Meron tayong relationship ulit. So pinalaya tayo para magkaroon tayo ng relationship. Alam niyo kung anong kind ng relationship yon? Relationship. Di ba? Meron na naman tayo. Relationship. Ay. Di ba? Ano bang kung ano naisip ko Meron na ulit di ba? Palayain mo para magkaroon ka ng bago. Hindi. Okay. Pinalaya tayo para magkaroon tayo ng relationship sa ating Panginoon. So, relationship. Tutuwa na naman si TJ Ay, TJ, mag-isip ka. Okay? Love relationship. Ibig sabihin nito ay, this relationship is not driven by obligation, but by love. Hindi ka naman nag-boyfriend or mag-girlfriend or mag-aasawa dahil gusto mo lang pagsilbihan siya. Meron bang ganon, brother? Hindi naman papakasalan kita dahil gusto kitang pagluto. Hindi naman ganon. 'Di ba? Or yung obligation ba na gusto gagawin ko to dahil may nagsabi sa akin, dahil required ito. Hindi naman ganoon sa relationship, 'di ba? It is driven by love. At sana ganoon din yung pagmamahal o relationship natin sa ating Panginoon. It's love relationship. Ganun ba ang pagmamahal natin sa ating Panginoon? Minsan, nakakaligtaan natin to, ay parang hindi na nga love relationship meron kami sa ating Panginoon. Ano na lang, routine relationship.
Di ba? Sunday, church. Di ba? Wednesday, life group. Mga ganun. Diba? Routine na lang. It's an obligation kind of relationship. But we want to please Him. But our reason for doing things change from feeling obligated to being motivated by love and acceptance. Parang bagong way of living. Diba? Bagong way of living. It's not obligation but by love. We want to please Him because we love it. Not we have to, but we love it. It's a love relationship. Number 2 kind of relationship meron dapat tayo sa ating Panginoon is transforming relationship. Pag may relationship tayo sa ating Panginoon, dapat natatransform tayo nito. Okay? The passage talks about how a relationship with Jesus is like getting married with Him. Naranasan na natin yon? Getting married? Getting married dito. Diba? Sila pa lang. Okay? So, dahil this connection with Jesus is deep and loving relationship. So, mas malalim na. Diba? Mas malalim na yung boyfriend-girlfriend sa mag-asawa. Diba? Tama? Tama, bro? Okay? Tama. Alam naman natin yon. Mas malalim, mas stronger yung relationship na yun. Pero, comparing it to getting married in real life, parang marriage changes a person. Di ba, brother? Parang, hindi, binago tayo ng ating... Ayan. So, parang may pagbabago, binago ka, babaguhin ka. Kaya mag-isip-isip na kayo, guys. Kung mahal yung buhay nyo ngayon, ayan, babaguhin ka ng kasal. Okay? Yung married life, babaguhin ka. Dahil suddenly, you're not just thinking about yourself. You have to think about your partner. Pag may mga anak na din, di ba? Ibang ano na naman yon. In everything you do, andun, parang iisipin mo yung partner mo bago ka gumawa ng mga bagay. So, may pagbabago. Meron ka ng new responsibility, mga ganon, di ba? We have new responsibility, may mga magbabago talaga yung buhay mo, hindi yung ano kung saan ka pumupunta, hindi na pwede eh. Di ba? Hindi ka na pwedeng maglaro ng gusto mong mga bagay. Magre-reklamo na, di ba? Relate. Unahin ko na sa sarili ko para di ba? Hindi na pwedeng kung ano-anong mga ginuzoom natin. Kita ko. Buti na lang. Pinost niya, brother. Hindi ka na pwedeng kung ano-anong ginuzoom mo sa Facebook kasi di ba? Babaguhin talaga yung buhay mo. Diba? Hindi ka na pwedeng magbarkada kung sino-sino dahil iniisip mo na kung ano yung partner mo. Iniisip mo yung partner mo. And we think about what Jesus would want and when we try to make choices that pleases Him. If we are really serious relationship natin sa ating Panginoon, it will transform you. Kasi bawat hakbang, bawat galaw natin, iniisip natin, gusto ba ng Panginoon ito? Di ba? Mag-glorify ko ba siya? Mapi-please ko ba siya? Kahit saan tayo pumunta, kasama ko si Lord. Ano kayang iisipin niya? Ano kayang sasabihin niya? Di ba? It will transform us into a better way of living. So, love relationship, transforming relationship. And number 3, syempre, fruitful relationship. Yaman din lamang na pinag-uusapan na natin ng marriage. Maaga pa para February, pero sinasabi ng ating Panginoon. Pero, love relationship, transforming relationship, pero yung relationship dapat fruit.
Hello? Mahina lang. Fruitful relationship. Mahina. So the purpose of this relationship, yung relationship nating Panginoon or yung connection natin, is so that we can produce good things in our lives that pleases the Lord. Sabi niya kanina, yung bearing fruit for God. Ang ibig sabihin nito, it means doing things that show you are connected sa ating Panginoon. Diba? Sa John, sabi niya, He is the tree, we are the branch. Ugat. Hindi. Hindi. Sanga. Tayo yung mga sanga. Diba? And we bear good fruit. What fruit? Diba? Sa Galatians 5:22-23, yung fruit of the Holy Spirit. Nakikita ba sa buhay natin? Yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. Nakikita ba yon sa buhay natin? Diba? Ito yung pinoproduce nating fruit when we have a relationship sa ating Panginoon. Or sa Ephesians 5:9-10, yung doing things that are good, right, and true, that pleases the Lord. Nakikita ba yun sa buhay natin? The idea here is kung hindi nakikita yung mga bagay na yun sa buhay natin, if we are not bearing fruit, we are not really connected sa ating Panginoon. You are not fully living out yung purpose for which God saved you. Connected ba talaga tayo sa ating Panginoon? Dito natin makikita. Dito natin makikita kung may love relationship tayo, tina-transform tayo sa mga fruits na meron tayo nakikita ng iba sa atin. So it's like saying our connection with Christ should make a difference sa buhay natin, help us grow, and show this fruit to others. Show this fruit to others. So, you are in a union with Christ. New year, new you. Na-release tayo, we are unleashed to have a relationship sa ating Panginoon. So, yung relationship natin sa ating Panginoon, mga kapatid, is a love relationship driven by love. Yung mga ginagawa natin is driven by love. We love Him. We love Him so much. And yung love relationship na meron tayo, it will transform yung perspective natin sa buhay, yung mga ginagawa natin sa buhay, kung paano tayo mabuhay. And it must be a fruitful relationship. Ito yung evidence kung may relationship ba talaga tayo, kung serious tayo sa Christian life natin. May mga fruits na nakikita sa buhay natin. New year, new you are unleashed. And number 2, you are in a union with Christ. So, as we step in this new year, let's remember that our relationship or union with Christ is like yung parang pipindot tayo ng reset button. Or sa mga computer, yung refresh. Nire-refresh natin. Let's i-refresh natin yung Christian life natin. Diba? Na-release na ba talaga ako? Or, nirelease tayo ng Panginoon, or pero tayo mismo hindi natin pa rinelease yung sarili natin. So, nag-hold back sa atin para mas ma-experience natin yung goodness, yung faithfulness, yung greatness ni Lord sa buhay natin. Dapat i-release din tayo kasi nirelease na tayo ng ating Panginoon. To have a relationship with Him leading us to a better way of living. Jesus cares about us, and our relationship with Him brings joy and freedom. So release yourself from things that stop you from experiencing God sa buhay. And you are in union with Christ. Our relationship with Christ will transform us and gives the better way of looking at life, doing life. Ayan. So, mga kapatid, let's face siguro yung mga araw ng buhay natin, guided by our love
Christ. Let us pray. Lord, maraming salamat sa araw na to, sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat dahil pinakawalan mo kami sa mga bagay, Panginoon, that would weigh us down para hindi namin ma-experience kung sino ka, kung anong kaya mong gawin sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ikaw mismo ang gumawa ng paraan para magkaroon ulit kami ng relasyon sa iyo, Panginoon. Salamat dahil meron ka sa buhay namin. Ikaw, Panginoon, ang maglilid sa amin sa lahat ng mangyayari sa buhay namin this year. Lord, guide us, protect us. In Jesus' name we pray.